Ha? Talagang nagigigil ako sa ginagawa. Naghihirap po ang ating taong bayan. Halos hindi na makabili ng bigas. Yung ating mga mamamayan na mahihirap hindi na makabili ng bigas. Halos yung kanilang kain halos ayaw na nila maglagay ng bigas sa kaldero para lang hindi maubos yung bigas. Samantalang yung higanteng relyon na to, putang inang ito. Ha? Mga putang ina nyo dyan sa INC. Ha? Mga hayop kayo, naghihirap yung taong bayan. Samantalang kayo, tinatago ninyo, mga hinayupa kayo dahil malakas kayo sa custom. Napahiya yung custom. Marami sila, malakas sila sa custom pero hindi lahat ay kaya nyong bilhin. Tulad ng kay Arnie Tevez, hindi lahat kaya nyong bilhin, kaya nyong takutin, kaya nyong anuhin. Hindi ako nagagalit dito dahil para sa akin. Nagagalit ako. Sa relyon na to, na walang magawa sa buhay, puro kasamaan. Kailan ba kayo matututo dyan sa INC na gumawa ng kabutihan sa kapwa ninyo? Ha? Kailan kayo magiging totoo sa sarili ninyo? Biro mo bumili ng maraming mga bigas. Nung nakarating na dito sa Pilipinas, tinago. Ang ginawa, nilagay sa sako ng Pilipinas. Para sabihin na yung mga bigas na yan hindi galing sa ibang bansa dito. Hello mga minamahal naming kababayan. Kumusta na po kayo? Sa pagkakataong ito ay muli pa tayong may iba ng topic. Ito ay first time nating gagawin. Ito ay patungkol sa isang vlogger na napakatindi ang tapang, napakatindi kung magmura. Ang issue na kanyang tinalakay sa pagkakataong ito sa kanyang programa ay patungkol sa pagtaas ng presyo ng bigas, na kung saan ni-raid ng ating gobyerno ang ilan sa mga bodega ng bigas sa may bandang Bulacan, na kung ating makikita ay napakaraming bigas na nakatambak sa bodega. At sa pagkakataon din iyon ay idinawit ang Iglesia ni Cristo. Doon sa mga news report, kagaya ng mga malalaking istasyon sa TV at radio, ay wala namang binanggit na yung may-ari ng bigas na yon na ni-raid ng gobyerno ay pag-aari ng Iglesia ni Cristo. Pero itong kaibigan nating vlogger ay naiiba na yung kaniyang topic. Sabay doon sa mga bigas na na-discover na nakatago sa bodega, ay isiningit itong mga bigas na binili ng Iglesia ni Cristo upang ihanda, ipamimigay sa mga kababayan natin sa kanilang programa na Lingap sa Mamamayan. Matindi ang ginawa ng vlogger na ito, kababayan. Minura ng minura ang Iglesia ni Cristo. Well, upang inyong malaman ang buong kwento ay mas mabuting siya ang ating panoorin. Siguro kilalang kilala na ninyo itong vlogger na ito, mga kababayan. Walang iba kundi si Mr. Epipanio Labrador, na noon ay napanood ko na rin sa kasagsagan ng issue patungkol kay Congressman Tevez, na matindi talagang minura ng husto ni Mr. Epipanio Labrador ang Congressman Tevez. Sa bagay, wala tayong alam tungkol sa mga pangyayaring yon, kaya hayaan na lang natin. Meron namang batas na naukol dyan. Sa pagkakataong ito ay ating ipapakita itong tinalakay ng ating kaibigan na si Mr. Epipanio Labrador. Ito siya, mga kababayan, atin pong panoorin. Inamal kong mga kababayan, ito po bakit po ang unang inintrada ko ay reliyon. Base po sa ating nakalap na impormasyon, yung bodega po na yan na pinasok dyan sa Bulacan ay malapit po sa Philippine Arena na pagmamay-ari ng Iglesia ni Cristo. Ito, tatapatin ko na kayo ka George, pasensya ka na. Nakiusap ka sa akin na wag natirahin ng Iglesia ni Cristo dahil etc. etc. Pero sa nakikita ko ngayon, pasensyahan mo na tayo ka George Dahil talagang titirahin ko tong reliyon ninyo. Mga hinayupa kayo dyan sa INC. Mga wala kayong magawa, mga wala kayong modo, mga hayop kayo, mga demonyo kayo. Para po maintindihan ninyo, ito pang nagmamay-ari nito, ay mga INC po. Tinatago nila yung mga bigas sa kaanong kaparaanan. Para po maintindihan ninyo, mayroon po tayong informante. Ayan po, makikita nyo sa screen. Yan po yung aking informante na nagsasabi sa akin dito ng mga pangyayari. Yan din po ang informante ng ating DILG Secretary
Benjamin Abalos. Hindi po siya pwedeng ipakita sapagkat siya po ay special agent. Ha? Talagang nanggigigil ako sa ginagawa. Naghihirap po ang ating taong bayan. Halos hindi na makabili ng bigas. Yung ating mga mamamayan na mahihirap hindi na makabili ng bigas. Halos yung kanilang kain halos ayaw na nila maglagay ng bigas sa kaldero para lang hindi maubos yung bigas. Samantalang yung higanteng relyon na to, putang inang ito. Ha? Mga putang ina nyo dyan sa INC. Ha? Mga hayop kayo, naghihirap yung taong bayan. Samantalang kayo, tinatago ninyo, mga hinayupak kayo dahil malakas kayo sa custom. Napahiya yung custom. Marami sila, malakas sila sa custom pero hindi lahat ay kaya nyong bilhin. Tulad ng kay Arnie Tevez, hindi lahat kaya nyong bilhin, kaya nyong takutin, kaya nyong anuhin. Hindi ako nagagalit dito dahil para sa akin. Nagagalit ako. Sa relyon na to, na walang magawa sa buhay, puro kasamaan. Kailan ba kayo matututo dyan sa INC na gumawa ng kabutihan sa kapwa ninyo? Ha? Kailan kayo magiging totoo sa sarili ninyo? Biro mo bumili ng maraming mga bigas. Nung nakarating na dito sa Pilipinas, tinago. Ang ginawa, nilagay sa sako ng Pilipinas. Para sabihin na yung mga bigas na yan hindi galing sa ibang bansa, dito pa rin sa atin. Pero sa mahal na presyo. Para patunayan ko sa inyo na Iglesia ni Cristo may-ari nito, ayan po, makikita po sa ating screen. Ha? Kitang-kita po sa sako. Alam naman natin yung logo o yung bandila ng Iglesia ni Cristo. Na nagpapakilalang Iglesia ni Cristo, tulad ni Kibuloy, nagpapakilalang anak ng Diyos, pero demonyo, hayop. Ha? Mga kababayan, grabe. Grabe kayo. Diyan sa pamunuan ng INC, nakuha yung mga na yan sa Bulacan. Mismong gilid lang ng inyong Philippine Arena. Ha? Ginagamit nyo yan para propaganda, para pang paano sa inyong pangalan. O basahin nyo po to. Ayan o. O di ba? Yan po ang mensahe sa atin dito ng ating pinagkakatiwalaan na impormante. Mga kababayan, hindi ko na po alam. Grabe. Ganun na ba talaga talamak pati ang bigas na para sa Pilipinas ininegosyo nyo ng mahal? Papatayin nyo ba talaga yung mga mahihirap dito sa ating bansa? Kayong mga hinayupak na mga mayayaman? Sasadyain nyo ba talaga na maghirap itong ating bansa o sinasabutahin ninyo si Bongbong Marcos para masira sa taong bayan? Para sa susunod na eleksyon, si Sara Duterte ang maging presidente. Pero para sa akin, kung si Sara Duterte man lang din ang tatakbo, mas mabuti pang isigaw ng taong bayan na tumakbo si Rapi Tulfo kaysa magkaroon ulit tayo ng isang presidente na puro mga MPA at mamamatay tao. Nakakapakinig kayo ng laman. Tao pa ba kayo dyan sa INC? Ha? Wala kayong pinagkaiba sa mga kulto. Mga santambak kayo ng mga inutil. Mga santambak kayo ng mga sinungaling. Dati hindi ako nakikinig sa mga pastor eh. Hindi ako naniniwala dati kay, sino yun? Yung sa dating daan ba yun? Kay, sino ba yun? Daniel Soriano ba yun? O, sino ba yun? Eli Soriano? Ha? Hindi ako naniniwala sa mga, pero ngayon naniniwala na ako. Santambak kayo ng mga dyan, mga inutil, mga santambak kayo ng mga mapagpanggap na mga mababait na reliyon, pero mga pala kayo. Ha? Hindi man lang na-advise ng inyong admin dyan sa INC, huwag natin ganunin kasi Iglesia tayo ni Cristo, dapat maging tayo, matulungin tayo. Dapat tumulong tayo sa ating presidente. Wala, parang sinasabutahin nyo pa.
Kaya Bongbong Marcos, wag ka na, nananawagan ako sa ating butihing presidente, please, wag ka namang magtanga-tangahan. Tama na yung pagiging tanga-tangahan mo, tama na yung nakikiramdam ka lang. Ginagago ka na ng mga kakampi mo, lalong-lalo ng mga Duterte. Ito yung sinasabi ni Percy Lapid noon, na talagang tatraidorin ka ng mga ito. Sana Bongbong Marcos magising ka sa katotohanan na yung iniisip mong mga kakampi. Hinihila ka na ngayon pailalim. Tama na. Buti na lang may Romualdez. Buti na lang may ibang mga congressman na hindi pumapayag na mabayaran sila ng INC. Magpasalamat po tayo. Salamat po talaga kay Romualdez sapagkat hindi sila kayang bayaran ng mga INC. Kayo dyan sa custom, mga ano kayo, buhay pa kayo para na kayong mga patay na susunugin sa kasamaan ninyo dyan. At hinahayaan ninyo na maging tuta at aso kayo ng INC. Dahil mga INC mga nandiyan dyan. Kaya nga pag nanalo itong si Rapi Tulfo, pakiusap. Tanggalin lahat ng pwesto ng mga reliyon INC. Huwag bigyan ng katungkulan, puro masasama yung mga yan. Walang mga puso yung mga yan. Namamayag pagka may katapusan din kayo. Ito lang sasabihin ko sa inyo, kayo mga INC. Lahat ng kahayupan ninyo, kasamaan ninyo, may katapusan yan. Mapapareho talaga kayo kay Arnie Tevez. Nanahimik na ako eh. Kasi nakiusap yung kaibigan kong ministro. Kung pwede, tigilan na. Pero ano to? Ipaliwanag nyo sa akin ano to? Ayan o, nakatatak pa dyan sa sa sako. INC. Ano kayo, bulag? Talaga naman. Mga kababayan, parang wala na talagang magagawang matino itong INC. Naglalakihan lang yung simbahan nito, nagagandahan, pero yung mga puso nito, kaya totoo ang sinasabi ng Diyos. Huwag kayong titingin sa mga bagay dito sa mundo na maglilin lang sa inyo. Maganda nga simbahan ninyo, mga hayop naman kayo. Doon na lang ako sa simbahan na simple, maliit, pero totoo yung nangangaral at totoo yung mga tagasunod. Mas gugustuhin ko pang magsimba sa isang reliyon. Na barong-barong lang yung pinag-aano. Kaya pala si Jesus Christ noon hindi nagtayo ng ganong kalalaking mga simbahan kahit kaya niya. Mas ginusto niya na sumunod sa kanya yung mga tao hindi dahil sa kanilang mga nakikita at naglalakihang mga building na tinatayo ng mga reliyon. Kaya sinadya ng Diyos na ang mga tao sumunod sa Diyos nang walang kahit anong nakikita sa isang reliyon na mga bagay na maaring makaakit sa mga tao. Ang lakas ninyong mangakit dahil maganda. Kayo, established na kayo, marami kayo, makapangyarihan kayo. Ganyan ba tinuro ni Kristo? Ang daming general na iglesia ni Kristo ngayon na lumalabas ng mga drug lords. Ang daming mga pulis ngayon na pasabot ngayon. Diyan lang sa Senate hearing, balita ko ilan yung iglesia ni Kristo dyan na pulis eh. Di ba? Kung titignan niyo, halos lahat na lang gumagawa ng kasamaan dito sa ating bansa, puro iglesia ni Kristo. Mga hinayupak kayo. Kailan kayo gagawa ng mabuti dito sa mundo? Kailan kayo gagawa ng mabuti dito sa ating bansa? Ginagamit niyo yung pangalan ng iglesia ni Kristo. Pero saan tampak na mga demonyo kayo? Mga inutil kayo. Kaya kayo mga iglesia ni Kristo, magsialis na kayo dyan. Wala kayong makukuhang mabuti dyan. Ang pinagmamalaki lang niya dahil mapuwersa, maraming abogadong iglesia, maraming pulis na iglesia, maraming colonel, general, etc. etc. Puro kayabangan lang, nagmumukha na kayong fraternity dyan. Tumigil na ako. Dahil akala ko titino na tong iglesia ni Kristo na to. Pero wala. Talagang hindi talaga. Talagang nasa pagkatao na talaga ninyo. Kung talagang may puso iglesia ni Kristo, nasa gilid nyo lang yung bodega. At sa inyo naman yung bodega na yan. Bakit hinahayaan yung maghirap ang mga kababayan natin?
Anong purpose ninyo? Para pag naghirap na, balita ko, pag naghirap na daw talaga, tsaka nila ilalabas yan para magmukhang mabuti itong iglesia ni Kristo. Para sabihin ng mga tao, ay ang galing, mo strategy nila. Walang pinagkaiba kay Kibuloy. Pare-pareho kayong masusunog sa impyerno. Mga santambak na mga ano kayo. Mga manloloko kayo. Ewan ko talaga kung kailan titinutong ito. Ito yung laging nalalagay sa mga issue. Mga tao nila, colonel, general, etc. Mga, di ba? So, tingnan mo, sikat na pasyo, Iglesia ni Cristo, tagapagtanggol ng mga demonyo. Di ba? Ano yan? Talaga. Tulad nga ng sinabi ng ating ginagalang na si Tatay Kulas, na pati reliyon ngayon ginagamit na rin ng dyablo para dayain, lokohin. Dati hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng mga Adventist eh. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng mga born again sa akin ang Iglesia ni Cristo, kulto. Pero ngayon naniniwala na ako. Dati yung tito kong pare, sabi kulto talaga yan. Hindi ako naniniwala. Kasi ang ganda ng simbahan eh. Pero ngayon ko lang napatunayan sa sarili ko na hindi pala ganda ng simbahan ang batayan para sabihin na ang isang reliyon ay nasa tama. Parang nakikita ko na yung reliyon na yan, ginagamit lang yung kanilang puwersa, ganda ng simbahan. Yan ang ginagamit ni Satanas para mang-akit ng mga tao at iligaw yung mga tao dito sa ating bansa. At hindi lang dito, katakot-takot ang gagawing panloloko ng Iglesia ni Cristo. Sa ibang bansa pa, pag nakapasok yan. Diba? Ginagamit nyo yung pangalang Iglesia kayo ni Cristo. Pero ang totoo, nasaan ang katunayan ninyo na Iglesia nga kayo ni Cristo? Buti pa yung, yung dating daan ba yan? Yung, akalimutan ko tuloy apelyido nito. Si Soriano. Tahimik sila. Wala silang mga issue, ako gugustuhin ko na lang na ganun yung sabihin na simple lang. Kesa naman laging nalalaman sa mga issue, sa mga hindi magagandang gawain. Kaya kayo dyan sa pumunuan ng INC, ibahagi nyo na yung mga bigas na yan. Maawa kayo sa taong bayan. Ito yung pagkakataon na mapapakita nyo na kaya nyo palang gumawa ng mabuti. Sana sa pagkakataong ito ipakita nyo na kayo dyan sa Iglesia ni Cristo ay marunong palang gumawa ng kabutihan para sa ating mga hindi yung pakitang tao. Huwag kayong pakitang tao. Mga leche kayo dyan. Magpakatotoo kayo. Talaga. Mga kababayan, pasyensya na ho kayo. Dahil ako'y nanggagalaiting. Akin pong ang daming mga kababayan ngayon. Kahapon lang may nakausap ako. Ayaw niya nang bumili. Mas gugustoy na lang niya bumili ng kamote. Mas gugustoy na lang niya bumili ng saging. Kaysa sa 1 kilong bigas. Ang init doon Sobrang init ang mga binibitawan ng ating kaibigan na siya Mr. Epipanyo Labrador, mga kababayan. Matindi kong magmura. Maging ang ating presidente ay gusto niya pang turuan sa kanyang trabaho. At maging ang pamamahala ng Iglesia ni Cristo ay gusto niya rin turuan na mali yung kanyang ginagawa. At si Mr. Labrador yung tama. Alam niyo po mga kababayan, sa halip na tayo magagalit sa kanya ay naaawa tayo dahil siya ay biktima ng maling paniniwala nang dahil doon sa mga ipinapasa din na isyo, kumbaga chismis, marites pala itong kaibigan natin vlogger. Masama yan kung isang lalaki ay magiging marites. Kumbaga ang marites ay para lang sa mga babae. Kumbaga ikaw ay isang lalaki na nagmamarites, para na rin ikaw isang lalaki na may hiwa sa tuhod, mga kaibigan. Ayun ang masama doon. Pero alam nyo ba kung gaano siya katigas sa kanyang pagmumura, gaano siya katapang, ay lumambot siya, mga kaibigan, mga kababayan. Idinaan pa niya sa drama. Siguro naisip niya na yung kanyang mga binibitawang salita patungkol sa Iglesia ni Cristo
ay pawang chismis at walang katotohanan. Kaya pakinggan naman natin yung kanyang drama na naging mahinahon siya, mga kaibigan. Ito na naman siya ulit, mga kaibigan. Sabi nila mga iglesia daw sila. Ayaw ko na pong banggitin yung pangalan ng tita ko dahil ayaw niyang ipabanggit. Ito nga, katatapos lang namin mag-usap. Totoo yung aking tiyahin ay umiiyak. Pati yung aking dalawang pinsan. Ayun nga, tungkol nga sa aming pinag-usapan ay tungkol nga sa ating tinalakay. Tinalakay natin tungkol nga sa Iglesia ni Cristo. Nasabi niya sa akin na hindi daw ganun ang Iglesia ni Cristo. At sinabi rin niya sa akin na baka naman siniset up ka lang para masira ka. Pinaalala niya sa akin nung bata pa ako. May naikwento siya sa akin. Nung ako daw ay nasa 3 years old. Dahil nga sa walang maibayad ang aking ina sa hospital. May isang Iglesia ni Cristo daw na tumulong para ako ay kumbaga ay masalpa. Hindi ko po alam yun. Ngayon ko lang po nalaman, kinuwento po sa akin ng tiyahin ko. Dahil nga sa wala akong maibayad, dahil nga sa, siyempre, sa edad ko na 17 na naghahanap pa lang ng mapapasukan, hindi ako pinersa. Hindi ako nakapagbayad ng 3 buwan. Pinaalala lang niya sa akin na yung tinirhan ko pala na yun ay Iglesia ni Cristo. Sa madaling salita, hindi ko kasi alam eh. So, siguro, hindi naman siguro kabawasan sa pagkalalaki ko kung ako ay hihingi ng dispensa. At sabi ng aking tiyahin, huwag maniwala sa mga natatanggap mo na balita. Ganun pa man, bilang pagrespeto ko sa aking tiyahin, at bilang pagrespeto ko na rin doon sa mga taong nakatulong sa akin noon, hindi ko alam ang Iglesia ni Cristo pala yun. Mahirap para sa akin na kasi, pero bilang isang tunay na lalaki, kung mali man ako, tatanggap ko. Ngayon, pag napatunayan ko naman na talagang ito ay issue lang para masira ang Iglesia ni Cristo at ginagamit itong ating programa, 100% rin pagmumurahin ko itong mga nagpasa sa akin. 100% yan. Mababaliktad ngayon. Papatunayan ko lang na sinisiraan lang pala ang Iglesia ni Cristo sa akin. Katakot-takot din ang sasapitin itong taong ito na nagpapagamit sa mga kalaban para manira ng ibang milyon. Ang aking pong sinasabi dito ay ayon po sa aking pinagkakatiwalaan ng forma. Kaya kung ginagago ko, tinatarantado ko nito, ibang usapan yun. Alang-alang sa magandang nagawa sa akin nung iglesia na yun na nagligtas pala sa akin, bata pa ako. Alang-alang sa kanya, uobserbahan ko, titignan ko talaga ang pinakaugat at layunin ng Iglesia ni Cristo. Kung bakit natayo yan. Ngayon, hindi sa ako ay naduruwag o ako ay natatakot sa pwedeng gawin sa akin ng Iglesia ni Cristo. Ang aking pong inaalala dito, yung aking tiyahin. Sapagkat naniniwala po ko sa sinasabi ng aking tiyahin kaysa doon sa nagre-report sa akin. At mas matimbang pa rin ang dugo. Ganun pa man, nasaktan ko po yung damdamin ng pamuluhan ng Iglesia ni Cristo. Humihingi po ako ng patawad. At sana'y maintindihan niyo po yung aking sitwasyon. Pero sana mapatunayan ko sa aking mismong mga mata na ang Iglesia ni Cristo ay tunay na mga lingkod ng Diyos. Sana mapatunayan ko sa aking mga mata na ang Iglesia ni Cristo ay hindi nagpaparami para magkapera. Ngayon, mga kababayan, ang totoo, hindi po ako nagbubura. Hindi po ako nagbubura ng na-upload ko na. Dahil unang-una sayang. Dahil may income na po siya. Pero alang-alang po sa aking tiyahin at sa mga taong nakatulong pala sa akin noon na hindi ko alam na mga Iglesia ni Cristo pala yun. At para na rin na mabigyang daan ang aking pag-uobserba at pagmamasid sa totoong layunin ng Iglesia ni Cristo, ibuburahin ko po. Kung si Rapid Tool ko nga tumatanggap ng kamalian, ako pa kaya? Sino ba ako? Kung tutusin, wala naman akong kwenta. Ako po'y nadala lamang ng aking mga nabalitaan at sa mga pinasa sa akin. So, ayan siya mga kaibigan, yung dalawang bersyon. Yung bersyon na matapang, matigas, at bersyon naman ng pagiging malambot na mapagdrama. Alam niyo po, sa kanyang tinalakay ay may binanggit siyang isang pangkati ng pananampalataya na ang sabi niya ay mas mabuti pa ito tahimik. Siguro, yun naman yung nagbibigay sa kanya ng mga tips o naging chismis. At may binanggit siya na kumbaga
gusto niya makita sa kanyang mga mata kung ano ba talaga yung gawain ng Iglesia ni Cristo. Kung talaga bang ito'y mga matitino. Ang ating maipayo sa ating kaibigan na vlogger na si Mr. Epipanyo Labrador ay wag po kayong maniwala sa mga sabi-sabi lang, kaibigan. Kung gusto niyo pong malalaman kung ano ang nasa loob ng Iglesia ni Cristo, ay wag niyo pong titingnan yung tao. Wag po kayong titingin sa mga tao sa paligid o wag kayong makinig sa mga kwento-kwento lang. Kung talagang seryoso po kayo na matutunan kung ano ang nasa loob ng Iglesia ni Cristo, ay magsuri po kayo, kaibigan. Open po yung bahay sambahan ng Iglesia ni Cristo. Marami pong kapatid dyan. Pwede po kayong sumangguni maging sa mga manggagawa at ministro at maging sa inyong abang lingkod, kaibigan na Epipanyo Labrador. Subukan nyo pong pakinggan ang mga aral na sinasampalatayanan sa loob ng Iglesia ni Cristo. At subukan nyo umanib kahit isang linggo lang. Oo, isang linggo lang pagkatapos umalis na kayo. Doon nyo malalaman o masasagot yung sinasabi nyo na gusto nyong makita sa inyong mga mata yung kabutihan na ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Alam niyo po sa style na inyong ipinakita, yung pagiging matigas, matapang at malambot. Alam niyo po may naalala tayo mga kaibigan. Siguro alam naman ito ng nakakarami. Yung isang mangangaral dati sa Apalit, Pampanga. Nang sabi niya, mag-imbita siya ng lahat ng pastor, mga ministro, dalhin doon sa Luneta, tanungin kung mapatunayan na mali. Pugutan ng ulo. Ganun katindi ang tapang. Pero nung sinagot siya, mga kaibigan, sinagot ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo, o sige, yung pala ang gusto mo sa Luneta. O sige, doon tayo. Alam niyo ba ang naging sagot nung mangangaral na yun? Ang sabi niya lahat ng ministro ang hinamon niya. Lahat ng pastor. Lahat ng pastor ang hinamon niya. Hindi naman niya sinasabing kasama ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Ganon yung style na yan, mga kaibigan. So, ayan. Maraming salamat po sa inyong panunood sa bidyong ito. Sana po ay hindi kayo magsawang panoorin ang bidyong ito dahil sa marami tayong matutunan. At meron po itong kasunod. Meron pang issue na kasunod at abangan natin. Patungkol naman doon sa isang kalbo na nanutok ng baril. Abay, inisyuhan naman nila nga yun daw ay membro din ng Iglesia ni Cristo. Yun daw ay ministro din. At hindi lang basta-basta ministro. Talagang may malaking katungkulan. Pero isusunod natin yan, mga kaibigan, dahil tingnan pa natin yung kanyang mga pinagsasabi doon at yung mga ebidensya na kanyang pinakikita. So hanggang dito lang muna tayo, mga kaibigan. Have a nice day po sa ating lahat. Bye-bye.